Para kay Don Marcelo Vergara, ang mansyon ay hindi isang tahanan. Isa itong libingan, isang malamig at malawak na mausoleo na gawa sa marmol at mamahaling kahoy, kung saan ang tanging nabubuhay na bagay ay ang mga alaala ng kahapon at ang alikabok na dahan-dahang lumulukob sa lahat. Bawat umaga, sa eksaktong 6:00, gigising siya sa katahimikan. Bawat gabi, sa eksaktong 9:00, matutulog siya sa katahimikan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila hindi gumagalaw, mabigat sa kalungkutan. Pati ang pagkain ay walang lasa, abo sa kanyang panlasa. Ngunit ngayong umaga, may nabasag sa katahimikan. Hindi ito malakas na ingay. Isa lamang itong mahinang tunog ng mga paa na hindi niya kilala at isang boses na masyadong mahinhin para sa mga pader ng kanyang bahay. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa sa silid-aklatan si Mira Reyes. Nakayuko ito, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan, tila takot na huminga ng malakas. Sa likod niya, nagtatago ang isang maliit na batang babae na sumisilip mula sa laylayan ng palda ng kanyang ina. "Sir, ako po si Mira, ang bago ninyong house manager." Tiningnan lamang siya ni Don Marcelo mula sa kanyang silyang balat. Hindi siya umimik, sanay na siya sa mga bagong muka. Dumarating sila, natatakot sa katahimikan, at umaalis din kaagad. Walang tumatagal. Ngunit ang bata, iba ang batang ito. Dahan-dahan itong lumabas mula sa likod ng ina nito. Ang kanyang mga mata ay malalaki at bilog, puno ng pagtataka, hindi takot. Tumingin ito sa paligid, sa matataas na estante ng libro, sa madilim na mga kurtina at sa malungkot na mukha ni Don Marcelo. "Mama, bakit po malungkot ang bahay ni Lolo?" Tanong ng bata sa inosenteng boses. Napasinghap si Mira at marahang hinila ang kanyang anak. "Clea, anak, huwag kang maingay." Ngunit huli na. Ang tanong ay binitiwan na sa hangin, tumatagos sa pader ng yelo na matagal nang binalot ni Don Marcelo sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. "Simulan mo na ang iyong trabaho," sabi niya sa malamig na boses, ibinaling ang kanyang tingin sa mga papeles sa mesa. Ayaw niyang makita ang mga matang yon, ayaw niyang marinig ang mga tanong na yon. Lumipas ang mga araw. Sinubukan ni Don Marcelo na baliwalain sila. Ngunit ang presensya ni Mira at Clea ay parang sinag ng araw na pilit tumatagos sa isang siwang. Naririnig niya ang mahinang pag-awit ni Mira habang naglilinis. Naririnig niya ang maliliit na yabag ni Clea na tumatakbo sa pasilyo. Isang hapon, mula sa bintana ng kanyang opisina, natanaw niya sila sa hardin. Ang hardin na dati simbolo ng kanyang kalungkutan, ang paboritong lugar ng kanyang yumaong asawa, ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Nagtataguan sina Mira at Clea sa likod ng mga rosas. Ang halakhak ng bata ay parang musika. Umaalingaw-ngaw sa hardin na matagal nang tahimik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nahanap ni Don Marcelo ang sarili na nakangiti. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin na ngiti, ngunit isang ngiti pa rin. Napanood niya kung paano itinuro ni Mira sa kanyang anak ang pangalan ng bawat bulaklak, tulad ng ginagawa noon ni Sofia, ang kanyang asawa. Napabuntong hininga si Don Marcelo at mabilis na iwinaksi ang alaala. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay, isang lason na minsan na siyang pumatay. Kinagabihan, habang siya'y nagbabasa, may kumatok sa pinto ng silid-aklatan. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahan itong bumukas. Pumasok si Clea, may hawak na isang puting bulaklak ng sampagwita. Lumapit ito sa kanya ng walang takot. Inabot nito ang bulaklak. "Para po sa inyo, Lolo," sabi nito sa matamis na boses. "Para hindi na pumalungkot ang bahay ninyo." Tinitigan ni Don Marcelo ang bulaklak, pagkatapos ay ang bata. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito.
Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Nang magdikit ang kanilang mga balat, ang maliit at mainit na kamay ng bata sa kanyang malaki at malamig na kamay, isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Kinuha niya ang bulaklak. "Salamat," pabulong niyang sabi. Sa isang saglit, gumaan ang kanyang paghinga. Sa isang saglit, ang libingan ay muling naramdaman na parang isang tahanan. Ngunit ang saglit na yon ay agad na winasak ng tunog ng isang sasakyan na pumarada sa harapan ng mansyon. Isang makinang na itim na kotse, arogante at maingay. Dumilim ang mukha ni Don Marcelo. Kilala niya ang tunog na yon. Kilala niya ang pagdating na yon. Ang kapayapaang kanyang naramdaman ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang pader na nagsimulang magkabitak-bitak ay muling tumibay at tumaas. Bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang kanyang anak na si Ramon, kasama ang asawa nitong si Bianca. Ang kanilang mga ngiti ay kasing kinang ng kanilang sasakyan at kasing pekeng ginto. Ang maikling sandali ng pag-asa ay tapos na. Ang mga ahas ay nakabalik na sa paraiso. Nang pumasok sina Sir Ramon at Ma'am Bianca sa mansyon, naramdaman ni Mira ang agarang pagbabago sa hangin. Ang konting init na dala ng tawa ni Clea kanina ay biglang pinalitan ng isang nakakapasong lamig. Para itong isang malamig na hangin na gumapang mula sa sahig, umakyat sa kanyang mga binti hanggang sa manindig ang kanyang mga balahibo. Hawak niya ang kamay ni Clea. Hinigpitan niya ito. "Good evening, Papa," bati ni Ramon. Kay Don Marcelo, ang ngiti nito ay malawak, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at nagmano. Isang kilos ng paggalang na tila pilit at walang pakiramdam. Sumunod naman si Bianca, humalik sa pisngi ng biyenan. Ang kanyang pabango ay matapang, halos nakakahilo, at nangingibabaw sa amoy ng mga lumang libro at kahoy sa silid. Pagkatapos, ang mga mata nila ay napunta sa kanya. "At ikaw pala ang bago," sabi ni Bianca. "Hindi yun tanong, isa iyong paghuhusga." Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang murang uniforme. Naramdaman ni Mira na para siyang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Napayuko siya. "Magandang gabi po, ma'am. Sir, ako po si Mira." Hindi sila sumagot. Ang tingin ni Ramon ay mabilis at malamig bago ito muling bumaling sa ama. "Papa, we brought you your favorite wine from Italy," sabi ni Ramon. Itinaas ang isang mamahaling bote. "Let's have dinner. May mga magaganda kaming balita tungkol sa company." Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Umupo sila sa mahabang mesa na dati para lamang kay Don Marcelo. Ngayon, ang bawat upuan ay may laman. Ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Sinubukan ni Clea na basagin ang yelo. "Lolo, tita, tito," sabi ng bata habang hawak ang kanyang tinidor. "Alam niyo po ba, si Mama, marunong po siyang gumawa ng ahas-ahasan gamit ang dahon ng niyog." Ngumiti si Don Marcelo, isang tunay na ngiti na nakita ni Mira sa unang pagkakataon. "Talaga, Apo?" Ngunit bago pa man makasagot si Clea, sumingit si Bianca. Ang boses ay matamis, ngunit may talim. "Speaking of ahas, Ramon, you should tell Papa about that treacherous board member who tried to snake his way into our project." Agad na namatay ang ngiti ni Don Marcelo. Ang usapan ay napunta sa negosyo, sa mga numero, sa mga pangalan na hindi maintindihan ni Mira o ni Clea. Ang maliit na kwento tungkol sa dahon ng niyog ay nalimutan na. Nakita ni Mira ang paglungkot sa mukha ng kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Isang pahiwatig na, "Okay lang, anak. Nandito si Mama." Habang nagpapatuloy ang hapunan, naramdaman ni Mira ang mga mata ni Bianca na laging nakamasid sa kanya. Bawat galaw niya, bawat subo niya, tila binabantayan.
Maya-maya, tumayo si Bianca. Hawak ang kanyang kopita ng alak. Habang dumadaan ito sa likuran ni Mira, bigla itong natisod. Oops! Ang mamahaling pulang alak ay tumapon. Bumuhos sa sahig na gawa sa marmol. Ilang pulgada lang mula sa sapatos ni Mira. Nako, ang clumsy ko naman, sabi ni Bianca. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Tumingin ito kay Mira. Mira, pasensya na. Pakilinis na lang, okay? Baka may madulas pa. Naramdaman ni Mira ang pag-init ng kanyang pisngi. Sa harap nilang lahat, kailangan niyang lumuhod at punasan ang kalat na hindi niya ginawa. Kumuha siya ng basahan mula sa kusina. Habang nagpupunas, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Bianca. Kailangan kong mag-ingat, sabi ni Mira sa kanyang sarili. Para kay Clea, kailangan kong tiisin lahat ng ito para sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, habang dinadala niya ang mga pinagkainan sa kusina, narinig niya ang boses ni Ramon mula sa pasilyo. Nakatalikod ito, may kausap sa cellphone. Ang boses ay hindi na ang malumanay na tono na ginagamit nito sa kanyang ama. Ito ay mabagsik at puno ng pag-aalala. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan ko ng oras? Malaking utang ito. Oo, ginagawan ko na ng paraan. Kailangan kong makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Napatigil si Mira. Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan. Utang, pera. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kusina. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hindi lang sila masama. Sila ay desperado. At alam ni Mira na ang isang taong desperado ay kayang gumawa ng kahit anong bagay. Habang pinapatulog niya si Clea sa kanilang maliit na silid, naramdaman niya ang isang bagong klase ng takot. Ang lugar na ito, na inakala niyang isang ligtas na kanlungan, ay pugad pala ng mga ahas. At kailangan niyang protektahan ang kanyang munting anghel mula sa kanilang kamandag. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa silid ni Mira. Si Bianca. Binuksan niya ang bag ni Mira na nakasabit sa likod ng pinto. Kinuha niya ang pitaka nito. Sa loob, sa likod ng isang luma ng resibo, nakita niya ang hinahanap niya. Isang maliit na litrato. Kupas na ito at may tupi sa gitna. Litrato ng isang lalaki. Ang dating asawa ni Mira. Ang ama ni Clea. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca. Isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Itinapat niya ang kanyang cellphone sa litrato. Isang mahinang tunog ng pag-click ng camera ang tanging maririnig sa katahimikan ng gabi. Hawak na niya ang kanyang sandata. Alam ni Don Marcelo ang tunog ng pekeng ngiti. Ito ang nangiti ng mga kasosyo sa negosyo na may hidden agenda. Ito ang ngiti ng mga politikong humihingi ng pabor. At sa kasamaang palad, ito ang nangiti na lagi niyang nakikita sa kanyang anak na si Ramon sa tuwing ito'y umuuwi. Ngunit ngayon, may kakaiba. Ang ngiti ni Ramon ay mas malapad. Ang pagiging maalalahanin nito ay mas pilit. Ang hangin sa mansyon na sandaling gumaan dahil kina Mira at Clea ay bumigat na muli. Ito ay isang katahimikang mapanlinlang, puno ng mga lihim na hindi sinasabi. Nakikita niya ang pagbabago kay Mira. Ang dating mahinahong presensya nito ay napalitan ng isang halatang pag-iingat. Lagi itong nakayuko. Iniiwasan ang tingin ni Ramon at Bianca. Ang mga balikat nito ay tila laging handa sa isang dagok na hindi dumarating. Isang umaga, pumasok si Ramon sa kanyang silid-aklatan. Nagtimpla ito ng kape para sa kanya. Isang bagay na hindi nito ginawa sa loob ng maraming taon. Papa, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Maayos lang, sagot ni Don Marcelo. Hindi inaalis ang tingin sa hawak na dyaryo. Umupo si Ramon sa silya sa tapat niya. Papa, nag-aalala lang kami ni Bianca para sa'yo. Ibinaba ni Don Marcelo ang dyaryo.
Tinitigan niya ang kanyang anak. Bakit? Itong si Mira, hindi naman sa nanghuhusga kami pero hindi natin alam kung saan siya galing, kung ano ang tunay niyang pakay. Dahan-dahang sabi ni Ramon. Mahirap na po. Sa estado ninyo, maraming tao ang gustong manamantala. Baka pera lang ang habol niya sa atin. Naramdaman ni Don Marcelo ang pamilyar na kirot ng pagdududa. Ito ang lason na matagal nang kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang takot na muling maloko, muling masaktan. Ilang sandali, nakita niya ang punto ng kanyang anak. Ngunit nang tingnan niya ang mga mata ni Ramon, wala siyang nakitang tunay na pag-aalala. Ang nakita niya ay kasakiman, isang pagkagutom na pilit tinatago sa likod ng mga matatamis na salita. Alam ko ang aking ginagawa, Ramon, sabi niya sa matigas na boses. Marunong akong kumilatis ng tao. Kinahapunan, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa hardin. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya si Clea na mag-isang naglalaro ng mga bulaklak. Nilapitan ito ni Bianca. Umupo si Bianca sa tabi ng bata. Ang kanyang nangiti ay parang asukal na may lason. Hi Clea, ang galing-galing mo naman. Nasaan ang papa mo? Hindi ka ba niya hinahanap? Nakita ni Don Marcelo kung paano nawala ang nangiti sa mukha ni Clea. Yumuko ang bata. Wala po akong papa. Talaga? Bakit? Iniwan niya ba kayo ng mama mo? Patuloy ni Bianca. Ang boses ay tila mausisa, ngunit puno ng panunukso. Hindi na nakatiis si Don Marcelo. Binuksan niya ang pinto patungo sa hardin. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Bianca! Nagulat si Bianca at agad na tumayo. Papa, kinakamusta ko lang po si Clea. Hayaan mo ang bata, sabi ni Don Marcelo. Lumapit siya kay Clea at marahang hinaplos ang buhok nito. Huwag kang mag-alala sa mga tanong na hindi mahalaga, Apo. Binuhat niya si Clea at tinalikuran si Bianca na naiwang nakatayo na may halong gulat at inis sa mukha. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Don Marcelo. Ang mga salita ni Ramon, ang kalupitan ni Bianca. May mali. May isang malaking mali. Pumasok siya sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal na abogado. Isang taong pinagkakatiwalaan niya nang higit pa sa sarili niyang pamilya. Attorney Cruz, sabi niya nang sagutin ang tawag. Gusto kong ipaimbestiga mo ang financial records ng anak ko. Si Ramon Vergara. Lahat. Mga utang, investments, lahat. At gawin mo ito nang walang nakakaalam. Pagkatapos ng tawag, naramdaman niya ang kaunting kapanatagan. Ngunit hindi pa rin siya makatulog. Ang pagdududa ay parang anay na kumakain sa loob niya, isang laban sa pagitan ng dugo at ng kanyang nararamdaman. Hating gabi na. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Habang papalapit siya sa silid-aklatan, napansin niya ang isang manipis na sinag ng ilaw mula sa ilalim ng pinto. May mga boses siyang naririnig. Boses ni Ramon at Bianca. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Itinigil ang kanyang paghinga. Hindi sapat ang ginagawa natin, Ramon. Hindi siya nakikinig. Narinig niyang sabi ni Bianca. Ang boses ay puno ng pagkainis. Maghintay ka lang. Malapit na siyang maniwala sa atin. Sagot ni Ramon. Maghintay? Wala na tayong oras. Tatawag na naman ang mga pinagkakautangan natin bukas. Kung hindi natin mapapaalis ang mag-inang yan sa maayos na paraan, kailangan nating gumawa ng paraan para sila mismo ang umalis kahit sa masamang paraan. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, narinig ni Don Marcelo ang sagot ng kanyang anak. Isang sagot na dumurog sa anumang natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Sige, sabi ni Ramon sa isang malamig at determinadong boses. Gawin natin ang kailangang gawin. Napasandal si Don Marcelo sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila ng lambot. Naramdaman niya ang panlalamig ng marmol sa kanyang likod.
Sa sandaling iyon, ang halimaw na matagal na niyang pinaghihinalaan na nabubuhay sa loob ng kanyang anak ay tuluyan ng nagpakita. At ang target nito ay ang 2 taong nagsimula ng maghilom sa kanyang wasak na puso. Ang pagtunog ng cellphone ni Bianca ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang silid. Nanginginig niyang sinagot ang tawag kahit alam na niya kung sino ito. "Hello!" Pabulong niyang sabi. Ayaw magising si Ramon na natutulog sa tabi niya. "Bianca!" Sabi ng isang malamig at magaspang na boses sa kabilang linya. "1 linggo na ang nakalipas. Nasaan na ang pera namin?" Naramdaman ni Bianca ang paglamig ng kanyang buong katawan. "Kakaunti pang panahon. Malapit na. Pinapangako ko. Wala na kaming pakialam sa mga pangako mo." Sigaw ng lalaki, sapat na para marinig niya ang galit nito. "Kung sa susunod na linggo ay wala pa rin kaming natatanggap, hindi na pera ang sisingilin namin sa inyo ni Ramon. Sisingilin namin kayo sa dugo." Click! Ibinaba na ang tawag. Napatitig si Bianca sa kawalan. Ang cellphone ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Dugo. Iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na ito laro. Hindi na ito tungkol sa luho o sa pagpapanatili ng kanilang mataas na pamumuhay. Ito ay tungkol sa kanilang buhay. Tumingin siya sa natutulog na si Ramon. Ang dating kumpiyansa sa mukha nito ay napalitan ng mga guhit ng pag-aalala kahit sa kanyang pagtulog. Dahil sa isang maling desisyon sa negosyo, nalubog sila sa utang sa mga taong hindi dapat kagalitin. At ang matandang Don Marcelo, ang kanilang nag-iisang pag-asa, ay mas pinipili pang alagaan ang isang katulong at ang anak nito kaysa sa sarili niyang dugo. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa puso ni Bianca. Tama na ang paghihintay. Kung hindi ibibigay ng matanda ang nararapat sa kanila, kailangan nilang kunin ito. Kailangan nilang tanggalin ang mga sagabal. Kinabukasan, ginugol ni Bianca ang buong araw sa pagmamasid. Pinanood niya ang bawat galaw ni Mira at Clea. Ang kanilang routine, kung paano hinahanda ni Mira ang agahan, kung paano tumutulong si Clea sa pagdidilig ng halaman, at ang pinakaimportante sa lahat, kung paano sila bumababa sa engrandeng hagdanan. Palaging nauuna si Clea, isang maliit na bola ng enerhiya na tumatalon-talon sa bawat baitang habang si Mira ay nasa likod. Laging may dalang laundry basket o tray ng pagkain at laging sumisigaw ng, "Clea, dahan-dahan lang anak." Doon, sa hagdanang iyon, nabuo ang isang maitim na plano sa isip ni Bianca. Isang aksidente, isang kakilakilabot na aksidente na magmumukhang kapabayaan ng ina. Isang aksidenteng magpapatunay sa lahat ng sinabi nila kay Don Marcelo na si Mira ay isang pabayang katulong na hindi dapat pagkatiwalaan. Hating gabi na, ang buong mansyon ay natutulog na sa dilim. Dahan-dahang bumangon si Bianca mula sa kama. Kinuha niya mula sa kanyang aparador ang isang maliit na telang supot. Sa loob nito ay mga holen, mga maliliit at bilog na bolang salamin na halos hindi makikita sa dilim. Regalo niya ito noon sa isang pamangkin, ngunit hindi niya naibigay. Walang sapin sa paa, lumabas siya ng silid. Bawat hakbang niya ay maingat, bawat anino ay tila humahaba. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa malalaking bintana. Nakarating siya sa tuktok ng hagdanan. Ito ang bahaging medyo madilim, kung saan hindi gaanong abot ng ilaw mula sa pasilyo. Lumuhod siya. Ang malamig na marmol ay gumapang sa kanyang mga tuhod. Isa-isa niyang pinakawalan ang mga holen mula sa supot. Hindi niya ito ikinalat. Maingat niya itong inilagay sa ilang estratehikong lugar kung saan siguradong may tatapak. Ang mga maliliit na bolang salamin ay nawala sa disenyo ng sahig, naghihintay na parang mga buto ng kasamaan. Pagkatapos, lumapit siya sa maliit na gate na pangharang sa hagdanan na laging sinasara ni Mira para sa kaligtasan ni Clea.
Tiningnan niya ang trangka. Ginamit niya ang isang maliit na alambre mula sa kanyang buhok at may kinalikot sa loob nito. Hindi niya ito sinira ng tuluyan. Ginarantiya lang niya na sa isang malakas na tulak, bibigay ito. Tumayo siya at tiningnan ang kanyang gawa. Perpekto, isang perpektong patibong. Bumalik siya sa kanyang silid at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay may mga matang malamig at determinado. Walang bahid ng pagsisisi. Para ito sa atin, Ramon, sabi niya sa kanyang isipan, para mailigtas kita. Para mailigtas tayo. Sila ang pumasok sa pamamahay na ito. Sila ang nanggulo. Sila ang kailangang umalis. Kinabukasan, naghintay siya ng tamang tiyempo. Nakita niyang naghahanda si Mira ng merienda sa kusina. Si Clea naman ay naglalaro sa itaas. Ito na ang pagkakataon. Kinuha ni Bianca ang kanyang cellphone. Naglakad siya papunta sa ilalim ng hagdanan sa lugar kung saan malinaw niyang makikita ang lahat. Dinialin niya ang numero ng intercom papunta sa kusina. Nang sumagot si Mira, ginamit ni Bianca ang kanyang pinakamatamis at pinakamahinahong boses. Isang boses na parang pulot-pukyutan na may nakatagong lason. Mira, sabi niya, pakikuha mo naman ako ng isang basong tubig, please, dito sa sala. Medyo nahihilo kasi ako. Binitiwan niya ang tawag, napangiti siya. Alam niyang susunod si Mira at alam niyang, tulad ng dati, susunod din si Clea. Ang patibong ay handa na. Ang point ay inilagay na. Ang tanging kailangan na lang gawin ay maghintay. Nasa kusina si Mira, hinahanda ang merienda ni Clea. Isang platito ng hiniwang mangga at isang baso ng gatas. Nang tumunog ang intercom, ang boses ni Ma'am Bianca ay tumagos sa speaker, matamis at mahinahon. Mira, pakikuha mo naman ako ng isang basong tubig, please, dito sa sala. Medyo nahihilo kasi ako. Sige po, ma'am, sagot ni Mira. Kahit may kaunting pagtataka. Pumunta siya sa sala sa itaas kung saan naglalaro ang kanyang anak. Nakaupo ito sa sahig, abala sa pagguhit. Baby, diyan ka lang ha? Saglit lang si Mama. Kukuha lang ng tubig si Tita Bianca mo. Malambing niyang sabi. Okay po, Mama, sagot ni Clea. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang papel. Nagmamadaling bumaba si Mira. Kumuha siya ng tubig at inilagay sa isang tray. Ngunit habang paakyat na siya, narinig niya ang pamilyar na tunog ng maliliit na paa sa kanyang likuran. Napangiti siya. Kahit kailan talaga. Ang buntot niya. Clea, sabi ni Mama, maghintay ka sa taas, di ba? Sabi niya habang nakatalikod pa rin. Isang masayang tawa ang kanyang narinig. Nakita niya ang anino ng kanyang anak na mabilis na tumakbo at nilagpasan siya paakyat sa hagdan. Habulin mo ako, Mama! Sigaw ni Clea. Ang boses ay puno ng kagalakan. Ang mga salitang yon ay ang huling masasayang alaala na iikot-ikot sa isipan ni Mira sa susunod na mga oras. Isang hakbang pa lang ang nagagawa ni Clea sa tuktok ng hagdanan nang mangyari ang lahat. Narinig ni Mira ang isang biglaang pagdulas. Pagkatapos, isang matinis na sigaw. Isang sigaw na tila pumunit sa buong mansyon. Isang sigaw na dumurog sa puso ni Mira bago pa man niya maintindihan ang nangyayari. Clea, binitiwan niya ang tray. Ang baso ay nabasag sa sahig kasabay ng pagsabog ng kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tuktok ng hagdanan, kung saan ang kanyang anak ay nawalan ng balanse. Ang katawan ni Clea ay gumulong pababa sa matigas na hagdanang marmol. Isang kalabog. Isa pa at isa pa. Ang bawat tunog ay isang punyal na sumasaksak sa dibdib ni Mira. Nang sa wakas, ay huminto ang maliit na katawan sa paanan ng hagdanan. Ito ay nakapulupot sa isang posisyong hindi natural. Tahimik. Masyadong tahimik. Sa isang segundo, hindi makagalaw si Mira. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang kanyang lalamunan ay sarado. Pagkatapos,
Ang pagsigaw ay pumunit mula sa kanyang kaluluwa. Anak ko! Tumakbo siya, nadapa, ngunit muling bumangon. Lumuhod siya sa tabi ni Clea. Ang mukha ng kanyang anak ay maputla. May dugo sa gilid ng labi nito. Clea, baby, gumising ka. Umiiyak niyang sabi. Marahang tinatapik ang pisngi nito. Mama's here. Please, anak. Bigla, dalawang anino ang lumitaw sa kanyang tabi. Sina Ramon at Bianca. Sila ay lumabas ng napakabilis. Tila naghihintay lang. Walang pag-aalala sa mukha ni Bianca. Ang nandoon ay purong galit at paghusga. Itinuro nito si Mira. Ang boses nito ay matinis at puno ng kamandag. Pabaya ka! Sigaw nito. Ang bawat salita ay isang latigo. Tingnan mo ang ginawa mo. Kasalanan mo to. Napatingin si Mira kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa luha. Hindi niya maintindihan. Hindi! Hindi ko. Anong hindi? Sigaw pa ni Bianca, lumalapit. Nakita kita. Nakita ko kung paano mo siya hinayaang maglaro sa hagdan. Mamamatay tao. Sa sandaling iyon, lumabas si Don Marcelo mula sa kanyang silid-aklatan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla. Nakita niya ang kanyang apong nakahandusay. Nakita niya si Mira na umiiyak. At narinig niya ang mga akusasyon ni Bianca. Napatingin si Mira sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghahanap ng tulong, ng pag-unawa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Don Marcelo ay isang bagay na mas masakit pa sa mga salita ni Bianca. Pagkalito, pagdududa. Ang dating init na nakita niya sa mga mata nito ay nawala. Napalitan ng isang malamig at nagtatanong na tingin. Ang tunog ng ambulansya ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Dumating ang mga paramedic, mabilis na kumilos. Binuhat nila si Clea. Inilagay sa isang stretcher. Sinubukan ni Mira na sumama, na hawakan ang kamay ng kanyang anak. Sandali lang po. Sasama ako sa anak ko. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanyang braso. Isang pulis. Ma'am, sabi ng pulis sa isang formal at walang emosyong boses. Kailangan po kayong sumama sa amin sa presinto para sa ilang katanungan. Napatitig si Mira sa pulis pagkatapos ay sa stretcher kung saan unti-unting inilalayo sa kanya ang kanyang anak. Ang mga salita ng pulis, ang tingin ng pagdududa ni Don Marcelo, ang imahe ni Clea na walang malay, lahat ay nagsama-sama. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Mira. Ang ospital ay may amoy ng pagkatalo, amoy ng antiseptic, ng sakit, at ng mga dasal na hindi natupad. Nakaupo si Don Marcelo sa isang matigas na upuan sa waiting area. Ang kanyang malakas na katawan ay tila biglang nanghina at naging marupok. Ang mundo sa paligid niya ay isang mabilis na pagdaan ng mga puting uniforme at malungkot na mukha. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang eksena. Ang sigaw ni Clea, ang kalabog ng kanyang katawan sa hagdanan, ang mga luhang puno ng takot sa mata ni Mira, at ang sigaw ni Bianca na puno ng paghusga. Pabaya ka. Kanino siya maniniwala? Ang kanyang puso na nagsimula nang maramdaman muli ang init ay gustong maniwala sa kawalan ng malay ni Mira. Sa sinseridad na nakita niya sa mga mata nito sa mga nagdaang linggo. Ngunit ang kanyang isipan na pinatigas na ng maraming taon ng pagtataksil at sakit ay bumubulong ng mga babala. Paano kung tama si Ramon? Paano kung si Mira ay isang magaling na aktres lamang at ang batang iyon ay ang kanyang kasangkapan para makuha ang tiwala at yaman niya? Lumapit si Ramon. Inabutan siya ng isang tasa ng kape. Ngunit hindi ito alok ng kaginhawaan. Ito ay simula ng isang atake. Papa, kailangan nating kumilos, sabi ni Ramon sa isang seryosong boses. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Kailangan nating sampahan ng kaso ang babaeng iyon for criminal negligence.
Inilapag ni Ramon ang isang folder sa tabi ni Don Marcelo. Sa loob, may mga legal na dokumento. Pinahanda ko na kay attorney ang mga papeles. Isang pirma niyo lang, Papa, at masisiguro nating mananagot siya. At para maprotektahan ang legacy ng pamilya, ipinapayo rin niyang ilipat niyo na muna sa akin ang pansamantalang pamamahala sa lahat ng ari-arian. Tinitigan ni Don Marcelo ang mga papeles, ngunit hindi mga letra ang kanyang nakikita, kundi ang mukha ni Clea na nakangiti. Hawak ang isang bulaklak ng sampagwita. Narinig niya ang mga salita ni Ramon, ngunit sa kanyang isipan, ang naririnig niya ay ang inosenteng tanong ni Clea. Lolo, bakit pumalungkot ang bahay ninyo? Bakit ka nagmamadali, Ramon? Tanong ni Don Marcelo. Ang kanyang boses ay pagod. Ang apo ko ay nasa loob, nag-aagaw buhay. Kaya nga po, Papa, giit ni Ramon. Dahil sa nangyari sa kanya, kailangan nating gumawa ng aksyon para mabigyan siya ng hustisya. Hustisya. Ang salitang yun ay tila walang kahulugan mula sa bibig ng kanyang anak. Dumating ang doktor, ang mukha ay seryoso. Mr. Vergara, sabi ng doktor, critical po ang lagay ng bata. May internal bleeding po siya at head trauma. Kailangan siyang maoperahan kaagad. It's a very delicate procedure. Naramdaman ni Don Marcelo na tila gumuho ang sahig sa kanyang kinatatayuan. Gawin ninyo ang lahat, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kahit magkano, iligtas niyo siya. Sumingit si Ramon. Dok, gaano kalaki ang magagastos sa operasyon? Sinabi ng doktor ang isang halaga na makapagpapatayo ng isang bahay. Mabilis na umiling si Ramon. Tila hindi makapaniwala. Papa, naririnig niyo ba yon? Napakalaking halaga. Hindi dapat tayo ang magbayad para sa kapabayaan ng iba. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Don Marcelo. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak. Sa oras ng trahedya, sa harap ng isang batang maaaring mamatay, ang unang pumasok sa isip nito ay pera. Hindi awa, hindi pag-aalala. Pera. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Isang sakit na mas malalim pa sa kanyang kalungkutan. Naiiwan siyang mag-isa, gulong-gulo at wasak. Tumingin siya sa pader, hindi alam kung ano ang gagawin. Maniniwala ba siya sa kanyang dugo o sa pintig ng kanyang puso? Habang siya'y nakayuko, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo roon si Mang Berto, ang kanyang matagal ng katiwala. Ang taong kasama niya mula pa noong nabubuhay si Sofia. Ang mukha ni Mang Berto ay puno ng lungkot at pag-aalala. Walang nagsalita. Marahang lumapit si Mang Berto. Tumingin muna ito sa kaliwat kanan. Tila tinitiyak na walang nakatingin. Pagkatapos, may inilagay ito sa nanginginig na kamay ni Don Marcelo. Isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Nagtatakang tiningnan ni Don Marcelo ang matanda. Yumuko si Mang Berto, ang kanyang labi ay malapit sa tenga ni Don Marcelo. Ang kanyang boses ay isang pabulong, puno ng lihim, at bigat ng nakaraan. Huling habilin po ni Senyora Sofia. Pagkasabi noon, tahimik na tumalikod si Mang Berto at naglakad palayo, nawala sa mga anino ng pasilyo ng ospital. Naiwan si Don Marcelo, nakatitig sa maliit na piraso ng plastik at metal sa kanyang palad. Huling habilin ni Sofia. Ang mga salitang yon ay parang kulog na yumanig sa kanyang pagod na kaluluwa. Ang kanyang asawa, ang kanyang minamahal na Sofia. Ano ang kinalaman niya rito? Isang bigla ang agos ng lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang pagkalito ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. May hawak siyang isang susi na maaring magbukas ng katotohanan o tuluyan ng magwasak sa anumang natitira sa kanyang pamilya. Nagtago si Don Marcelo sa isang bakanteng consultation room
Sa ospital, sa pag-iisa, isinaksak niya ang USB sa kanyang tablet. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Sofia, anong katotohanan ang gusto mong makita ko? Nang magsimulang umikot ang video, nakita niya ang imahe ng isang madilim na pasilyo. Ang anggulo ng kamera ay nakatago, malapit sa kisame. Walang tunog. Ngunit ang kailangan niya lang ay ang makita. Unang lumabas si Bianca. Dahan-dahan itong lumuhod. Nakita niya kung paanong ang mga maliliit na holen ay inilagay nito sa sahig sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Galit. Malaking galit ang simula niyang maramdaman. Pagkatapos, ang sandaling iyon, ang pagdulas ni Clea. At sa isang iglap, bago pa man tuluyang mawalan ng balanse ang bata, lumabas si Bianca at, sa isang mabilis at masamang kilos, itinulak niya ng bahagya ang balikat ng bata. Isang maliit na tulak lang, sapat na para siguraduhin na ang aksidente ay magiging isang trahedya na puno ng matinding pagkasuklam ang buong pagkatao ni Don Marcelo. Hindi ito aksidente, ito ay itinatag. Ito ay isang crime. At ang gumawa ay ang taong may dugo niya o ang taong piniliin ng kanyang dugo. Wala na kayong karapatan sa pangalang Vergara, ang sigaw ng kanyang isip. Nang matapos ang video, pinunasan ni Don Marcelo ang kanyang luha ng galit at pagkadismaya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, mayroong isang malamig at matalim na desisyon. Isang nurse ang kumatok sa pinto. Sir Marcelo, ang pasyente po. Gising na po si Clea. Napahinga ng malalim si Don Marcelo. Sa wakas, sa pasilyo, nakasalubong niya si Mira. Kagagaling lang nito mula sa presinto. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay puno ng takot. Sir, pinalaya po ako. Pero si Clea, hindi nagsalita si Don Marcelo. Hinawakan niya ang braso ni Mira. Ang kapit ay matatag at puno ng awtoridad. Halika, gising na ang iyong anak. Pumasok sila sa kwarto ni Clea. Ang bata ay mahina, ngunit gising. Ang mga mata nito ay nanlalabo. Ngunit nang makita ang kanyang ina, isang luha ang pumatak. Anak, Diyos ko, salamat. Mahigpit na niyakap ni Mira si Clea, umiiyak. Lumapit si Don Marcelo sa kabilang gilid ng kama. Hawak ang kamay ng bata. Marahan siyang nagtanong, Apo, may natatandaan ka ba? Umiling si Clea. Tumingin ito sa isang sulok ng kwarto. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Lolo, bulong ni Clea, nanginginig. Ang ganda ng damit ni Lola Sofia. Sabi niya po, sabihin ko daw po sa inyo ang totoo. Napatingin si Don Marcelo kay Mira. Alam niya ang tinutukoy ng bata. Lola Sofia, ang kanyang yumaong asawa. Anong totoo, Apo? Tanong niya, malumanay ngunit puno ng pananabik. Si Tita Bianca po. Nagsimulang humikbi si Clea. Tinulak niya po ako. At ang mga bolang salamin. Sa sandaling iyon, parang narinig ni Don Marcelo ang boses ni Sofia na bumubulong sa kanyang tainga. Huwag mong hayaang manalo ang kasakiman, mahal ko. Hindi na niya kailangan ng video. Ang boses ng kanyang apo na sinamahan ng alaala ng kanyang asawa ay sapat na. Biglang bumukas ang pinto. Sina Ramon at Bianca. Sila ay dumating, nais kunin ang anumang impormasyon at ipilit ang kanilang kwento. Ayan na pala ang pasyente, sabi ni Ramon. Ang boses ay pilit na kalmado. Clea, Apo, sabihin mo lang sa lolo na si Mira ang may kasalanan. Huwag kang matakot. Inangat ni Don Marcelo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumingin siya kay Ramon at Bianca. Pagkatapos, inangat niya ang kanyang tablet, itinuro ang screen sa kanilang dalawa, at pinindot ang play. Ang tahimik na imahe ng krimen ay nagsimulang tumakbo sa screen. Ang mukha ni Ramon ay nagbago. Ang kulay ni Bianca ay mabilis na nawala. Nang matapos ang video, inilapag ni Don Marcelo ang tablet.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay mas matindi kaysa sa yelo. "Halik kayo," sabi ni Don Marcelo. Ang kanyang tinig ay nag-iisa sa katahimikan. "May gusto akong ipakita sa inyong dalawa." Nakatingin si Mira kina Ramon at Bianca. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na sa takot, kundi sa isang hindi kapani-paniwalang halo ng katarungan at kawalang paniwala. Nakita niya ang mga eksena sa video, ang mga holen, ang maliit na tulak, ang kasamaan. Ngunit ang nakita niya ngayon ay ang pagkawasak ng kasamaan. Ang mga mata ni Bianca ay nanlalaki, puno ng takot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi ng galit dahil siya ay nahuli. "Pipapa, hindi totoo yan!" sigaw ni Bianca. Desperadong sinubukang kumpiskahin ang tablet. "May gawa-gawa lang yan. Edit yan." "Edit?" Malamig na sabi ni Don Marcelo. "Ang akala mo ba ay wala akong kaalam-alam sa teknolohiya? Ang footage na yan ay galing sa isang hidden camera na inilagay ni Sofia taon na ang nakalipas. Lihim. Ang tanging nakakaalam ay ang namatay na at si Mang Berto. At wala na kayong oras para mag-edit. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat." Tiningnan niya si Ramon. "At ikaw, Ramon, kahit hindi ka kasama sa video, ang iyong pananahimik sa ospital, ang pag-aalala mo sa pera kaysa sa buhay ng bata, iyan ang nagpapatunay na kasabwat ka. Ikaw ay aking dugo, oo, pero ang puso mo ay gawa sa bato. Ang dugo ay hindi sapat para maging pamilya." Lumapit si Don Marcelo kay Ramon. Ang kanyang tinig ay naging mababa at mapanganib. "Wala kang karapatan sa Vergara. Mula ngayon, wala kang kinalaman sa akin. Ikinakahiya kita." Napatulala si Ramon. "Pa, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Ako ang inyong, tigilan mo na." Matigas na sabi ni Don Marcelo. "Kinontak ko na ang mga pulis. Ang lahat ng papel na nilagdaan ko ay hindi para ilipat sa iyo ang aking ari-arian, kundi para wakasan ang anumang koneksyon natin." Sa sandaling iyon, pumasok ang dalawang pulis na nakauniforme sa silid ng ospital. "Mr. at Mrs. Vergara," sabi ng isang opisyal, "you are under arrest for attempted murder and obstruction of justice." Nagsimulang magwala si Bianca. "Huwag! Hindi! Hindi ko kasalanan!" Ngunit wala nang nakikinig. Habang inilalabas ang mag-asawa, nakita ni Mira ang huling tingin ni Ramon sa kanyang ama. Isang tingin na puno ng mapait na galit at pagsisisi. Nang magsara ang pinto, ang silid ay biglang naging tahimik. Wala na ang kasamaan, wala na ang galit. Ang natira na lang ay ang 3 taong nagkakapit-bisig. Tumingin si Don Marcelo kay Mira. Ang dating lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na paggalang at pag-ibig. "Mira," sabi niya, ang kanyang tinig ay malambing. "Hayaan mong humingi ako ng tawad para sa lahat, para sa pagdududa at para sa mga nangyari." Nagsalita si Mira, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Sir, ginawa ko lang po ang trabaho ko at ang gusto ko lang po ay ang kaligtasan ng aking anak." Ngumiti si Don Marcelo. Lumapit siya kay Clea. "Clea, apo," sabi niya, dahan-dahang hinaplos ang ulo ng bata. "Mula ngayon, wala ka nang dapat ikatakot. Ipinapangako ko sa'yo, mula ngayon, opisyal kitang tatanggapin. Ikaw ang aking apo sa puso." Tumingin siya kay Mira. "Mira, hindi ka na manager. Mula ngayon, ikaw ang general manager ng buong Vergara Estate. Ikaw ang mangangasiwa sa lahat ng ari-arian. At ang mansyon na yon, hindi na ito libingan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pagbabago nito." Tumulo ang luha ni Mira. Naramdaman niya ang init ng pagtanggap na hindi niya naramdaman kailanman. Pinarangalan siya. Kinilala. "Sir, hindi ko po alam
kung paano ako magpapasalamat. Huwag kang magpasalamat, sabi ni Don Marcelo, at sa unang pagkakataon, yumakap siya kay Mira. Pamilya na tayo. Ang dugo ay hindi nagbigay sa akin ng pamilya. Kayo ni Clea ang nagbigay sa akin ng buhay, ng tahanan. Bumalik siya sa tabi ni Clea. Tiningnan niya ang bata. At tungkol sa mansyon, gagawin natin ang sinabi mo noon, Apo. Hindi na magiging malungkot ang bahay na yon. Hindi na ito isang mansyon. Gagawin natin itong isang tunay na tahanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon ng mga Vergara na dating isang mausoleo ng kalungkutan ay ngayon ay puno na ng buhay, ng tawa at ng pag-asa. Hindi na ito isang mansyon. Ito na ang bahay ng pag-asa. Nakaupo si Don Marcelo sa kanyang wheelchair sa balkonahe, umiinom ng kape habang pinapanood ang sikat ng araw sa buong hardin. Ang hardin na dating tahimik at malungkot ay ngayon ay isang palaruan para sa 12-dosenang mga bata. Mga bata na tulad ni Clea na nangangailangan ng pagmamahal at tahanan. Si Mira, hindi na isang simpleng house manager, ay naglalakad sa hardin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa. Nagbibigay siya ng mga instruksyon sa mga volunteer, tumutulong sa mga bata, at pinapamahalaan ang lahat ng may kaayusan at pagmamahal. Ang kanyang dating pagiging mahiyain ay napalitan ng isang lakas ng loob na nagbigay inspirasyon sa lahat. Nahanap niya ang kanyang tunay na calling. Si Clea naman, naganap ng gumaling, ay tumatakbo-takbo kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Ang kanyang tawa ay parang musika, mas masaya at mas malakas kaysa dati. Hindi na siya isang batang malungkot. Isa na siyang pinakamaliwanag na bituin sa bahay ng pag-asa. Naramdaman ni Don Marcelo ang kapayapaan sa kanyang puso. Isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang mga araw ay hindi na paghihintay ng kamatayan, kundi pagdiriwang ng buhay. Ang kanyang mga ari-arian ay ginamit para sa isang layunin na mas mataas pa sa simpleng pagpapayaman. Ang kanyang yaman ay naging kasangkapan para magbigay ng pag-asa sa mga bata. Lolo, isang malakas na tawag. Tumakbo si Clea papunta sa kanya. Ang kanyang mukha ay pawisan ngunit masaya. Niyakap niya si Don Marcelo ng mahigpit. May bagong batang dumating po, Lolo. Si Maya. Kaedad ko lang po. Ngumiti si Don Marcelo. Talaga, Apo. Magaling yan. Dumating si Mira. Hawak ang isang baso ng juice para kay Clea. Kumusta po, sir? Masaya, Mira. Masaya ako, sagot ni Don Marcelo. Hindi ko inakala na sa mga huling taon ko, makakakita pa ako ng ganitong kagandahan. Tumingin si Mira sa paligid, sa mga bata na naglalaro. Salamat po sa inyo, sir. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ang lahat ng ito. Umiling si Don Marcelo. Hindi ako ang dapat pasalamatan, Mira. Ikaw at si Clea ang nagbukas ng aking mga mata. At si Sofia. Siya ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Ito ang kanyang pangarap. Tumingin siya sa isang sulok ng silid kung saan nakasabit ang isang malaking litrato ni Sofia, ang kanyang yugmaong asawa. Maganda pa rin ito, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Naramdaman ni Don Marcelo ang presensya ni Sofia. Isang presensya na ngayon ay hindi na masakit, kundi puno ng pagmamahal at pag-aproba. Nagawa natin? Mahal ko. Bulong niya sa kanyang isip. Ang mansyon na ito ay hindi na tanda ng ating kalungkutan, kundi ng ating pag-asa. Ito ang ating legacy. Ang ating bahay ng pag-asa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman ang init ng araw at ang musika ng mga tawanan ng bata. Ang kanyang puso ay puno. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya malungkot. Nahanap na niya ang kanyang tahanan.